po yan, stroke po yan. Yan lagi siya dahil? Kay nanay. Kasi siya man din po inaaway. 3 buwan pa lang po ako sa tiyan niya. Ayaw na niya sa akin talaga. Gusto na niya magpatay. Paano niyo nalaman na yun? Eh, tatay ko po, nagsumbong sa akin na nakakaintindi na ako sa kanya. Salamat na nagbuhay ka. Ano ka, bakit? Ilalaglag na ako ni nanay. Pinilaglag ka po dati? Opo. Na si mama mo, kapatid ko. nahiligan si mama mo. Nakita mo yan, harap-harapan Kita ko dati. yan. Kita ko yan. Tapos iyak lang ako. Naawa ko sa tatay. Tapos si tatay mo, alam din ng tatay mo. Nalaman ko niya bandang huli na. Magandang araw po mga Kalingap. Kami po ang K-Boys Admission at andito tayo ngayon sa Kalingap Tahanan! So ngayon guys, papunta tayo kala Nanay Flor at andito daw po yung kapatid ni Nanay Flor. So siguro perfect. Ito ay magandang chance para malaman natin yung katotohanan. Kasi merong, kumbaga may opinion din na pangalawa. Maririnig tayo bang opinion? So ito di ako nakasabi kay Nanay Flor na Surprise. oh, surprise! Ano po to visit kay Nanay Flor? Apo! Nanay Flor! Si Nanay Flor, bro. Ay, nakakita lang ako. Anong ginagawa niyo, Nanay Flor? Ayan, pasok tayo guys. Ano, happy fiesta ulit. Happy fiesta ulit po. Kumusta? Kumusta po? Okay lang po. Sige lang po, Nay. Sige lang, Nay. Kumusta kayo dito, Nay? Philomeno. Okay lang po. Bisita kami ulit, Nay. Kasi inabalita namin na yan ba yung kapatid mo? Wala po. Nag-alis na po. Napapunta siya dito pa sabi ko, puntahan mo ako, di ko kaya si nanay. Nahingi pa ko sa kanila ng tulong. Bro, ang balita kasi po namin mga Kalinga, pumunta din kami dito para marinig yung opinion ng statement ng kanyang kapatid. Pero wala po pala. So pinapapunta nyo lang dito na yung kapatid nyo dahil po sa ano po? Dahil po sa problema ko kay nanay na hindi kami tinitigilan. Pinapapunta mo lang dito na kapag hindi mo na kinakaya si nanay mo. Opo. Bakit na yun naman ang ginawa na ni nanay mo na Kagaya po nung na-interview nyo, Opo. kahapon at saka ngayon nandiyan na naman po siya. Ginugulo kami Kuya Ian. Kasi ang gusto niya po, yung magaya ba siya sa amin. Gusto din niya mapabahayan siya ng katulad sa amin. Yung gusto niya po. Tapos, kaya po siya nagaganyan kasi gusto niyang, pangarap niya po talaga yan na masira ako sa vlogger. Masira ka na Opo. Hindi na magkabahay. Ito, naanuhan ako na may bahay ako, hindi na niya kaya itong anuhin. Gusto niya matanggal pa ako sa inyo. Yan, gusto niya. Bakit na gano'n na gusto niyo yung mama mo? Pero kuya, yan, nung nagkakaman po yan ng pera, sabi ko na pahinga ko ng pambili kahit 1 kilo lang na bigas. Para kami makakain at wala po baga kami kain ng Filomeno. Ang sagot niya po sa akin, wala ko pa kalam sa inyo, katlong matay kayo dyan ng gutom. Sinabi yun sa iyo ni mama mo na, wala kaming pakailam sa inyo kahit mamatay kayo sa gutom. Kahit ngayon po, kahit hanggang ngayon sinasabi niya po yan. Yung nanay ko po, alam niya po yan. Mula niyo i-vlog ako hanggang ngayon, hindi ko po siya siniraan. Pero siya po ang malaki may problema sa amin. Andyan po ang mga kapatid ko, testigo po yan. Yun nga po sana ang namin ay pagpunta namin dito yung kapatid mo sana na Sayang po yan, hindi niyo po nabutan yung kapatid kong paralytic ko din. Na stroke po siya. na-stroke? Opo. 2 beses na. Nagpunta po dito kahapon at napanood po niya yan. Tapos, kinausap niya si nanay, nagagalit na po. Kaya, 3 beses po siya inatake, kaya pinauwi ko na completely. Paano? Tatlong beses ang inatake? Sige po, tanay. Yan po, tinutulungan po siya. Kaano lang po yan Daw po yung ba't ito nahirapan niya? Ba't nahirapan maghinga? Na inatake po siya,
ano po yan, stroke po yan Inatake siya dahil? kay nanay. Kasi siya man din po inaaway. Sino yun ay kapatid mo din yan? Opo, itong pumunta po dito. Ah, babae, kamukha nyo nga, Nay. Kakausapin sana kayo Kuya Ian. Siya sana magsasabi lahat. Masama kayo, Nay. Bumalik na po sa Manila sa doktor niya. Baka daw po siya mamatay dito dahil kay nanay. Hindi niya kinaya. Ano po sinabi niya dito? Kasi sabi ng kapatid ko, bakit ka nanay nagsisira sa amin? Bakit ka sinungaling? At, di bali, ano nangyari? Pumunta dito yung kapatid mo, kinausap din si nanay mo na? Opo. Kukunin sana namin siya doon. Kaso lang, hindi namin kaya Kuya Ian. Matigas talaga ako na galit pa. Kukunin niyo sana yung doon sa tinitira niya doon. Opo, at saka ito pa Kuya Ian. Yung anak ko, pumunta sa kanya, siyempre kulula siya. Opo. Sabi niya, nanay, bakit nandyan ka? Uwi ka na sa bahay, di ka naman pinalalayas. Alam mo, nagpakampi po siya sa mga bata na naglalaro. Binuli po yung anak ko. Pinagtulong-tulungan po yan saktan. Pinasaktan niya. Sinaktan si Opo, Philo mo. opo. Buti di naman nasugatan. Nakasugat po yan dito sa tukod. Patingin na doon, Toy. Gumaling na lang. Binamutan ni Kuya ganyan. Saan ang sugat mo? Yan. Nakudkod po yan sa Ito. simento. Yun may gawa sa'yo. Yung mga bata po nagbuli. Ano pong, ano? Kuya yan, hindi ko po talaga alam kung anong gagawin ko dyan. Ito po, may ebidensya po ako dito sa ginagawa niya po sa amin. Sige daw po, Nay. Pakita niyo, Nay. Itong may ebidensya niya, Nay. Pati po yung kagawa na mamagitan na po sa amin. Grabe po ang hiduaan po ng mag-ina ni Nanay. Yan po, pwede niyo po yan, Kuya yan pa sa asawa po yan ng kagawan. Panoorin niyo po. Sige nga, ilang minuto, baka isang oras to, Nay, ha? Pwede niyo po ipasa 6 yan sa minutes. inyo. Pwede niyo po ipasa yan. Naawa na po siya sa akin eh. Papasa ka nun. Babasa natin. Sige, basa natin. Si Pilomeno po yan, may gawin niyo po alam yan. Ako si Pino may nagbibideo. Opo, kasi natatakot siya. Ba't may iba ng tao dito? Ay, dito nga. Ay, dito nga po si nanay niya, ano? Opo. Sige, send po namin, ano, para mapanood natin ang malinaw, ano? Isend niyo. So, ano yun na yun nandun sa video na yun na pinapakita niyo sa amin, eh? Ano yung meron dun? Ano po yun? Yung nanay ko, nandun po siya doon sa labas. Opo. Doon po siya sumilong doon. Sa may tindahan po malaki sa Opo. taas. Nandun po siya. Tapos sinundo namin. Kaya may kasama kong kagagad. At kinausap siya, manatili na dito. Manahimik na siya. At di naman siya pinaalis. Okay po. Pagkabukas po, sabi ng kapatid ko, sabi ko, nanay, magbihis ka na kasi ilang araw ka na malambihis. Iba na yung amoy niya. Siyempre po, nandun siya sa labas. Sabi ko, nanay, magbihis ka na tapos kumain ka. Nagluto po kami dyan ng nilaga pa nga po na baka. Nilagaan siya ng kapatid ko ng baka. Tapos pinakakain po namin, pinagbibihis, nanggamit po siya. Kaya na doon siya pumunta sa pinuntahan niyo po. Ah, yun yung natagpuan namin siya. Opo, siya na yung papupunta lang po nun doon. Galit na galit po yun sa amin kasi sabi niya, matanda na ako, papablisin ako, hindi naman ako ng mamaho. Parang sinaman niya yung ano. Ah, yung sinabi mo na maligo siya magbihis, ano? Opo, kasi Binasama niya, feeling niya parang Opo. ano siya. parang sinasabihan daw siya namin na mabaho. Sabi ng kapatid ko, ba't ka naman malayas, nagagalit ka, pinapagbihis ka lang. Yung pong kapatid kong lalaki. Tapos sabi ng kapatid ko, baka na naman na niya, pumunta na naman dito, magpasundo na naman sa'yo. Kuya, yan ang ginatatakot ko baga dyan, kung mapahamak ba kaya dyan sa labas. Matigas pa ang mulo. Hindi ko po kaya. At saka, hirap na nga po ako sa sarili ko. Tapos lalagdag ko po, mas malakas pa siya sa amin, kaalagaan ko. Tapos paano ko po siya bubuhayin ng maayos, wala naman po ako trabaho. Yan po ang malaking problema ko po kasi yung mga kapatid ko, hirap din po sila.
Magkakain lang din po kung ilang bisis lang sa isang araw. Kaya wala din po ako sa kanila mahinging tulong. Yung kapatid ko sana, tutulungan ako, dahil sa isla bumili. Tapos hindi rin sila nagkasundo. Inaway din po ni nanay. Kaya, imbis na mapunta po sana siya sa'yo, siya mismo maharap Opo. sa'yo para kausapin po kayo tungkol sa ginagawa po ni nanay. Ba't hindi po kayo nag-chat sa akin? Hindi po ako nakakasin Kuya Ian. Hindi naman kasi. Pero kung alam ko po ang bahay niyo, nagpunta po kami. Mabilisan lang po. Nag-chat mo baga po ako? Nag-chat mo baga po? Nakakasin po ako sa'yo pag yung nag-uusap tayo automatic, yun lang po. Pero pag mga ilang araw na hindi na po, yung automatic. Ay, pag ako po nagsalita talaga, ang hindi ko lang po alam, magulang ko siya. Magulang ko po siya. Mahal ko siya. Nanay ko siya. Nanay ko siya. Bakit? Ang gawa ka lang ako po yan ang mag-aalaga. Kailangan ko ng ikamamatay ko po yung trabaho. Bakit mo papalayan po ako? Nanay ko ba? Yung kapatid ko nga, yan po yan ang hininga sa higa namin. Opo. Yan po yung natutulog katabi ko namin yan. Tapos sabi niya, pinalalayas ko siya po yan. Alam po ng Diyos kung sino nagsasabi sa amin ng totoo. At saka, ako po, 3 buwan pa lang pa ako sa tiyan niya. Ayaw na niya sa akin talaga. Gusto na niyang patayin. Paano niyo nalaman na yun? Yung tatay ko po, nagsambog sa akin na nakakaintindi na ako sa akin. Salamat na nagbuhay ka. Ano ko, bakit? Pinalaglag na ako ni nanay. Pinalaglag ka po dati? Opo. Kaya wala po yung pagmamahal sa akin na mga anak niya. Malaki po po yan ang kasalanan niya. Hindi po kayo matutuwa. Kahit po yung mga karinig, hindi po ninyo magugustuhan. Sasabihin po, sinisira ko ang nanay ko. Hindi po. Totoo lang po yan. Pero masama talaga po yan. So po talaga ang sumira sa amin. Paano siya pong sumira sa inyo po? No, kasama niya po. Ito po, hindi ko po sinisira ng nanay ko. Alam din po ito ng mga kapatid ko. Sino po? Yung kasama po niya ang tatay ko. Ang tatay ko, kasama po niya, meron pa po siyang Pauline. Meron siyang 5 po sila. Anong lima po sila? Sabay-sabay po sila. Ang pinakamatindi po doon. Ang Paano lima po sila nasabay-sabay? 5 po ang asawa ni nanay po mo? Hindi alam ng tatay ko, karelasyon niya, pero nakikita namin. Alam namin. Hindi po kami nagigyan. Ibig sabihin niyo po, kaya may masama din ang loob niyo kay mama niyo talaga dahil ano po, parang bata pa po kayo, may iba na siyang pamilya, may iba, Opo. 5 ang asawa. Doon lang po yun naman kasama niya si tatay. Ako po, magsasalita ko kahit magalit po siya sa akin at haharapin ko siya. Si tatay po namatay dahil po sa kanya, hindi niya binaya. Depressed po nila. Ang kapatid ng yung tatay ko may kapatid ng babae, ang asawa niya, ang kinapit niya, tama ba yan? Tapos kung magkapinta siya sa amin, magkasakit ng mga sulat kami kwentang anak. Umiiyak ang hirap. Ang hirap. Kung naalala ko po ang tatay ko. So, bali po yung pala ang kwento po, Nay. Yung tatay niyo po pala na-depress dahil po yung nanay niyo po ay ano na iba? Opo. May buso, may p***ing. Bus. Yung Ano buso, pangalan po yan, yung pangalan din po. Tapos yung p***ing, yan po ang asawa ng kapatid ng tatay ko. Pati asawa ng kapatid niyo. Opo, kaya po yung pinalaya sa amin kasi ganyan pang ginawa niya. Papatayin niya nanay namin. Pero pinatagas po yan ng lola ko. Naawa pa rin ng lola ko sa kanya. Nanay ni tatay. Papatayin po yan. Iniwan po kami niyan. Tapos nung naiwan na po niya si tatay, pagdating po dito sa Manila, imbis po na kami ang pinili niya, pinanap namin siya.
Hindi niya po kami pinili po niya eh. Mga lalaki na. Marami po yung lalaki po niya. So yun din pong dahilan pala kung bakit hindi kayo magkasama. Opo. Ngayon po na nalalaman niya na may vlogger, may tumutulong po sa akin. Saka po siya magaganyan sa akin noon. Siya po mismo ang nagsabi, may trabaho po siya, may pera po yan. O yan. At saka sabi niya po, sinisiraan ko siya doon sa amin niya. Paano ko po siya sisiraan? Hindi ko mga kilala yan. At sa Manila, paano ko sisiraan siya? Sabagay, malayo ka po, dito ka sa Bicol, sa Opo. Manila po siya. Hindi ko man mga kilala pati mga ano po siya. Simula, totoo naman ngayon sabi po ni nanay, simula, hindi naman niya siniraan si mama niya. Hindi niya nga binabanggit at wala nga dito si mama niya. Alam mo kuya, iyan. Kahit ganun po siya sa amin, hindi pa ako nagtanin ng sama ng loob. Tinanggap ko pa rin po siya. Pero wala po talaga siya pagmamahal sa amin. Kahit si Filomeno, dugo niya yan, bakit mautos pa siya ng mga bata? Doon po sa kinalalagyan niya, pabugbog niya, pabuli niya. Itong anak ko, para marinig daw po, marinig ko yung boses niya, nilakasan niya yung boses niya, paghiyaw na, sinasaktan siya para marinig ko dito. Kasi si nanay nakatingin lang po siya, tuwa pa. Na binubugbog si Filomeno? Opo. Pinabugbog ni mama mo si Filomeno? Opo. Ay, grabe. Kaya sabi ko sa ulo, Grabe itong mga kalingap, grabe itong mga sinasabi ngayon ni nanay ko na revelasyon. hindi po talaga kaya ito ng magkakarinig, sa totoo lang. Grabe na, di ko na ano. Tapos ito po, magsasalita po yung lalaki po ni nanay dito sa Manila. Kahit marinig mo po ito, ang pangalan mo, Tony. May John, may mga security. Hindi pa ako nahihiya. At alam ko po yan, nakikita ko po yan. At sa harap-harapan ko pa. Maliit pa ako yung nanay ko nagiging pagaligan sa ibang lalaki. Hindi ko tatay o. Kaya sisirain niya ang buhay namin, sisirain niya sa video, wala kaming kwentang anak. Sino ba walang kwenta, Kuya Iyan? Hindi man ako nagsira sa kanya mula. Pasalamat ako sa tatay ko, nakita ko ang mundo ko. Kaso lang, hindi ko siya naipagtanggol sa nanay ko, hindi ko makaya. Ilang taon ka na yun nung iniwan kayo ni mama mo? 10 years old. So lahat ng yan, 10 years old ka nangyari na nakita mo si mama mo na nagsasama sa ibang lalaki, Hindi lang na po si ako, mama mo kapatid ko. nahihalikan si mama mo. Opo. Nakita mo yan ng Opo, harap-harapan kita ko natin. yan. Kita ko yan. Tapos umiiyak pa ako. Naawa ko sa tatay. Tapos si tatay mo, alam din ng tatay mo. Nalaman po niya man lang huli na. Kasi nahuli po na amunta po siya. Yung asawa po ng kapatid ng tatay ko, Yung kapatid ng tatay mo, yung asawa nun, kinabit niya din. Doon siya nahuli. Opo, kasi nahuli ng tatay ko. Yung didi ng nanay ko, tinatanggal ng asawa ng kapatid ng tatay ko. Ayun, muntik na po si nanay yung patayin ng kapatid ng tatay sa galit ko. Sa sobrang galit. Grabe. Grabe bro yung mga ano. Nangyayari. Ko lang nalaman yun. Para pang mga ano na ba, parang mga MMK ganyan. Kaya nagpapasalamat pa ako doon sa mga tao na naniniwala po sa akin. Salamat po sa inyo. Kayo po ang tunay kong pamilya. Kayo po ang tunay kong magulang. Kadugo ko. Kayo kanina. Kayo po ang pamilya ko. Malaki po ang tiwala ko sa inyo. Kaya wala na po ako nililihim sa inyo. Kami naman nanay, wala naman po kami pakialam kung ano nangyari sa inyo sa past. Kami, natagpuan namin kayo, nakita namin na deserving kayong tulungan, kailangan kayong tulungan, kaya ka namin tinulungan. So yung mga problema mo na yun ay, hindi naman po namin yan, kumbaga naisip na bago namin kayo tulungan. Kaya tinutulungan namin kayo kasi deserving kayo. Nagsabi-sabi niya kapatid ko, para dito ko, sabi niya po na, Ate, delikado yung ginawa ni nanay. Nagpa-video pa siya.
mamaya niyan re-discourage sa iyo ang kalingap, iwanan ka niya kung paano ka, wala din na niya matulog sa iyo ka, mag-anak, mag-hirap din kami. Sabi ko, bahala ng Diyos. Sabi ko, bahala ng Diyos. Kung ano, para labihan ko. Basta pa, wala pa ako tinatapakan ng tao. Nakita kasi namin, papunta kami dito na nakita namin si nanay yung sa tabi. Yan bang walang pera, kuya? Yan, araw-araw na binigyan. Masasarap magpulang. At saka ito pa ang problema. Ito pala, kuya, yan. Ito ito nasasabi sa inyo. Dati po meron siyang nagtatrabaho po yan dito, may nangginamo po yan. Ngayon, pag nagdadala po kayo dito ng grocery, bigas, tapos may pera po. Nadaraman niya po, may taga-sumbong sa kanya, hindi ko po alam po sino. Napunta ko siya dito. Alam niyo po, ang ginagawa ko po, yan. Yung grocery niyo po, nilalabas ko yan lahat sa kahon. Tapos pinapipili ko po siya sa lahat na gusto niya, kinukuha niya po yun. Tapos mating bigas po. Ang bigas ko po, yan, naubos na kahakot niya. Kaya pala siguro minsan, kahit kaka-grocery pa lang namin, Opo. wala na po agad sila na grocery. Parang ang bilis, no? Opo. Parang ang bilis maubos. Tapos, binigyan na nga namin siya ng para sa kanya. Yung tira po niya, hindi po niya yung titigilan dito kay hindi po. Kukunin niya po yung lahat, sabi ni Filomeno. Nanay, para naman na yan sa akin. Bakit po inuubos mo na? Meron ka naman na. Tapos pag uwi po niya, bawat punta niya dito, dala po ng bigas. Tapos yung pera po na binibigay ninyo, gusto niya po mas lamang siya bibigyan kaysa yung sa amin. Sabi ko, nanay, hindi naman pwede na bayad ako ng ilaw tubig. Minsan naubusan bigla si Gasol, nagkakasakit pa kami. Kumbaga sa susumahin, si nanay niyo po ay sinusubukan yung tulungan. Opo. Kaso, minsan ay umaabuso at matigas pa ang ulo. Opo, opo. So yun po yung Yun ang problema ko talaga. Gusto ko para sa akin siguro na ano ba magandang gawin ito bro ni nanay bro? Kuya, yan hanggat niyan dyan po yan. Hindi po niya ako tinitigilan pa parang mahiya po yan. Lagi sinasabi niya, Paano pinalalayas ko siya. Kahit naman po hindi. Ayan po yung kagawan, asawa ng kagawan Pati ng pala sasakyan po. nagagawa siya ng kwento dito na kinakala. Opo. Siguro kailangan nakakaraman natin ng kabila. Nasisira na po ako dito. Hindi ko nilapit ko na po yun sa barangay kung anong pang gagawin ko. Hindi po sila pwede daw mangilang kasi kamag-anak ko, magulang ko pa. Family matters. Oh, family matters, no? Ang problema dyan po yung paano kung pag hindi ko na kayanin po, bigay ang tatawag ko. Ano na, siguro na bakit umabot na ba na isa sa na parang sinasaktan ka? Sinaktan na po kami niya na Filomeno. Pag ganun ba bro na sinaktan siya, hindi pa ba yung parang grounds para Pwede na yun. At saka yung mga yung kapatid ko na paralytic ko at saka yung anak niya. Kaya po yung pumunta dito sa akin, tumakas po yan at sinaktan din po niya. Sinaktan din, grabe. Kung may pilay po dito yung kapatid Pwede ko. yung pag-blatter. Pwede pag ganun na, ba't di mo na ipablatter pag ganun sinasaktan? Sabi nga po nila, nanay ko lang din, bakit daw ako? Nagkakaano din pa ang nanay ko. Siguro na, pag ganyan na yung mangyari ulit, maganda may video kasi parang hindi din naniniwala na yung barangay. Opo. Hindi sila naniniwala. Maganda na may ebidensya kayo na. Kaya Diyan mo na lang, Nay. Oo, may kung Kaya ka ng kasi video. Filomeno, mabuting mabili siya yung ng kagawan na video po niya. Hindi ko yan alam. Kasi nandun po ako eh. Ibig sabihin, tahimik lang si Filomeno. Opo. Pilomino. Natutunan po yan. Pero marunong ito. Mabuti pala ito nabili ko. Pag ganun na nasaktan si mama mo, videohan mo niya. Videohan mo para may ebidensya tayo. Yan, sinasaktan po yan. Sinasaktan din. Pati ikaw, sinasaktan ka din yung Ano ginawa sa'yo? Sinasaktan. Anong ginawa sa'yo? Yung may naano ko lang po siya, naano po. Ilalagay ko Pag hinaharas po siya, pag nilalambing. Tapos, Ginanong ng towel? Ginanong ka ng towel? tapos Sa ulo? dito po yan sa likod, ginanyan siya oh. Tapos minunyon dyan sa lupa. Tapos nakaupo siya po dyan sa pintuan, papasok po yung nanay ko, sinikanan po yan. Sinipa? Opo, sabi niya, tumabi ka niya dyan, bara-bara ka dyan sa daanan. Naiyak na lang kami, kuya, iyak.
Grabe bro, hindi ko rin alam kung paano masusolusyonan. Tapos pag ginigising ko, nakagalit. Pag ginigising mo, pag makain na. Mahirap na kasi baguhin yun pag gano'n na po. Mahirap na baguhin. Oo, mahirap na baguhin. Lalo kung may edad na. Oo, maganda nito. Ang problema ko po, pag halimbawa may mangyari sa kanya, hindi maganda dyan sa labas, sabihin ako Ikaw po pang ang may masisisi. gawa. Ikaw pang Ako masisisi, no? masisi, yun po ang kinatutapat ko sa kanya. Gusto po mahirap po mga kalingap. Ito maganda din may compilation tayo para alam natin din yung mga nangyayari sa ni Nanay Flor. Alam natin yung mga ganyang pangyayari. Ano? Opo. Kami Nanay Flor, magbibigay kami ng tiwala sa iyo. Yung sinasabi mo ay papaniwalaan namin. Ano? Opo. Sana Nanay Flor, nagsasabi sa amin ng totoo ha? Kuya yan, wala pa ako tinatakot sa inyo. Hindi po ako takot. Andyan po yung mga kapatid ko, magkakapagpatunay po yan. Sige Nay, sana susunod yung mga ano natin yung kapatid mo. Para may iba rin magsasalita. Oo, para alam na. Ako dito si Tita sa Pasko. Halika na, Bibi. Ikaw makuha natin yung account ni tita mo. Nasaan ang cellphone? Ikaw po ang pumunta dito. Sinaktan din po niya. Ito po yan. Grabe po pala, ano? Grabe matanda na yung... Ito po. Anong pangalan po? Hindi, ito po. Milarpes. Shendel Monte Milarpes. Kapatid ko po. Picturean mo ka, Nars. Picturean mo, Nars. Para di ko ito matatanda. Makakalimutan ko ito mamaya. Apo niya yan yung naka-profile dyan. Picturean mo, Nars. Ito nga sa lambre. Okay. Ano yan? Basta picturean mo yan. Tapos yung Lia, Polarpis, yan po mga kapatid ko po yan. Grabe po makakalingap pa nangyari kinanay. Tapos po, yung kapatid, yung nagpupunta po dito na bunso namin yung Oh, yung lalaki? Opo. Pero kuya yan, galing po yan ng Mindoro, nagsakripisyo lang siya para sa amin. Tulong sa'yo dito. Opo. Ay, tapos ano na yung... Hindi po si nanay kinakaya. Para sa akin siguro ang pinaka ano na yun, maganda mong gawin is iwas ka na lang din sa kanya kung ganyan talaga ang ginagawa sa inyo. Kapag pumunta dito, pag sinasabi mo ba na ay pasensya na wala na akong magbibigay na namimilit pa rin siya. Nagaling po yan. Nagagalit. Paras po ba kahit yung mga ibang kapatid nyo pa lumapit sa akin, ganun din ang trato niya? O Opo. sa inyo lang? Hindi po lahat ko kami. Ganun ang trato niya sa inyong lahat? Lalo na po yung kapatid kong bunso, nag-50-50 po yan sa ospital, may pira po yan, sumasahod po yan ng 10,000 sa kanila. Nag-50-50 po yan, ng isang buwan po yan sa ospital. At hindi po niya yan sinilip man lang. Pinili niya po ang mga lalaki niya kasamahiga sa loob sa anak niya, nag-50-50 ang buhay. Wala na din akong may solusyon. Kaya sabi ko nga po, pag ako ang Mahirap ang ganito kasi nagsalita, nanay mo mismo eh. Nanay mo. Opo. Ina mo mismo. Siyempre, pag ina mo, hindi mo na pwede basta-basta. Hindi mo matitiis kasi. Oo. Sabihin natin masama. Pero siyempre ito, personal property mo ito. Baka pwede tayo humingi sa barangay na yung parang hindi siya makalapit. opo, yan ang gusto ko eh. Pwede ba kaya yun? Kasi personal property mo pa din ito sa'yo ito eh. Hindi naman ito lupa ni mama mo. Opo. Lupa to ni mama mo. Dahil Kung hindi ito lupa ni mama mo pala, personal property mo. Kanino to ano? si Pilomeno po nakapangalan dito sa luting ito. Si Pilomeno. Opo. O di, kung gano'n, siguro mahihinga natin yung next nating ano natin dyan, gagawin. So siguro na susunod punta tayo sa barangay, no? Opo. Itong barangay tayo ngayon, sunod-sunod ang pagpapabarangay natin Kaya, ngayon, mga kalingap. Grabe po mga nangyayari. May kilala na tayo sa mga barangay. Nice. Iwanin sana na yan, no? Sana masolusyon na natin to. Sana magkaayos man lang kayo balang araw. Kahit parang imposible, sana maging imposible pa rin yung mga ganyan. Kasi siyempre at the end, magnanay pa rin kayo. Oo nga po kuya. Nag-aasam po ako, nag-ano po ako, naghahangad po talaga ako ng mahal ng ina, ng pagmamahal ng ina. Inaingit po ako dyan sa may mga magulang kahit may mga anak na nasa magulang pa rin. Kami na. Iba po kami. Ang drawing po ni Pilomeno, 1v1. 1v1 sila ni mama na. Lulang. 1v1 bro. 1-on-1. Ano yan? Yung mga gawa niya kuya, yan di ko po yan kaya.
So Nay, sana maging okay din kayo na ano. So kami po dito sa Kalingap Tahanan, nandito lang naman po kami para umabay sa inyo sa pangkabuhay din talaga kasi wala na po ibang hanap buhay sila nanay, walang pinagkukunan nila. Kasi nga po, may sakit po si Nanay Flor. Siyempre, wala pong trabaho. Kapag magtrabaho siya, baka ikamatay niya pa. Sinabi na po talaga yan. At saka nararamdaman ko na rin po yan. Talaga. Matuman kami nila. Huwag. Takot ka na kay Lula mo. Bad yun. Huwag mo siya, hayaan mo siya. So, ito na yung Nanay Flor, galing po ito sa Kalingap Tahanan. 3,000 pesos po para po sa inyo. Pagdaragastos nyo na dito na yun, no? Pasensya na sa, yan lang kaya namin ngayon sa... Salamat Lord. Salamat po sa Panginoon. Lubos-lubosan po po pala ng Kalingap. Salamat po. Malaking bagay po ito sa akin. Sana po ay gamitin sa pangkain-kain na ano. Salamat po mga Kalingap sa inyong panonood. Hindi pa skip ng ads. Pag-subscribe sa Kalingap Tahanan, malaking tulong po sa mga katulad ni Nanay po ng mga beneficiaries natin. At syempre doon sa mga bagong scout natin mga Kalingap, tuloy-tuloy po yung scouting natin na every week meron tayong scouting. So, syempre nabalikan din natin yung mga dating beneficiaries. Kaya salamat po sa patuloy na pagsuporta para huwag kayong magsawa. And syempre, huwag kalimutan po Ama ng Kalingap, Bal Santos Matubang, Atay na Vlogs, Kalingap Rap, syempre yung mga kasamahan ko po, Kalingap David, Kalingap Kuya Nel, Kalingap Norman, Kalingap yan support din po ninyo. Ayun po. Nay, hindi na rin kami na magtatagal na yan, ano? Kuya Iya, may sasabihin po pala ako sa iyo. Kahapon ko lang ito nalaman. May mga tao po pala sa Manila na nangangarap po na may ka-encounter po kayo ng ganito sa akin. Ay, siya po. Opo, mapalala po ako kasi nakakasakamuhan ko po kayo. Kami din po na, gusto din po namin makita yung mga totoong supporters. Opo. Totoong supporters, totoo nagmamahal sa amin. Kasi, syempre, sila din yung lakas namin eh. Especially kung kami patuloy sa mission. Pag nakita mo sila masaya, na kakapag-andin. Ang sarap sa feeling po. So, Nay, hindi na kami magtatagal eh, no? Salamat po, sa Kuya Nay. Ian. Ingat po kayo dito, Nay. Wala kami, ano? Nagmakdo pala kami naglalaraw. Nagkano? Nagkano kayo? Nagmakdo? Ay, very good. Buti nakamakdo kayo, nakapasyal-pasyal mo kayo, ano? Kailangan na minsan eh talaga maganda Nagbili po siya ng baon niya sa bus. Bus? Ay, siya. Pagsiyahe pabalik. Nakamakdo ka, no? Very good, very good. Imbis po yan si nanay, dadalahin namin sa DSWD para po madala siya doon sa isa naming kapatid sa probinsya. At yan po ang malakas pa. Parehas po kami ng kapatid, hindi na magkatrabaho. Kaso lang inaway din ni nanay, hindi siya tumagal. Ay, kung mahalingap, grabe na, no? Ang hirap. Ngayon tulungan din. Oo, pag ganun. Kung ayaw magpatulong. So, Nay, mapunta na rin kami, Nay. Salamat po. Salamat po, Thank you po, Nay. Yaya. Thank you po. Bye-bye po. Opo, God bless God po. bless po. Opo. Salamat. Yung mga Kalingap, dunay po natin ang bisita sila Nanay Flor. And sinabi nga ni Nanay Flor, ang dami ni Nanay Flor revelations po mga Kalingap. So, ayun po. Sana maging okay po sila. So, salamat po sa panonood. God bless you all po. Bye-bye.